Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Binibining Michelle at ako po ay magbibigay ulat tungkol sa pagsasagawa ng collaborative desktop publishing. Tatalakayin ko po ngayon kung ano ang desktop publishing, ang mga layunin nito at ilang mga halimbawa ng DTP software at mga alintuntunin sa paggawa ng isang collaborative or DTP project. Basahin natin ang kahulugan ng desktop publishing or DTP. Ito ay ang paggamit ng computer at software sa pagdedesenyo ng mga pahina ng mga material na ililimbag o ipapakita o ipamamahagi sa publiko. Ang desktop site ay ang paggamit ng mga computer at mga espesyal na software upang magdisenyo at mag-layout ng mga pahina ng iba't ibang uri ng material na maaring ilimbag o ipamahagi online. Kabilang dito ang mga poster, magazine, pahayagan, brochure, libro, at marami pang iba. Sa madaling sabi, ito ang proseso ng pagsasama ng teksto, larawan, at disenyo upang makalikha ng isang professional at kaaya-ayang publikasyon. Ang DTP ay ginagamit hindi lamang sa pag-print ng mga material, kundi pati na rin sa digital publishing tulad ng mga website layout, social media posts, at online advertisement. Sa pamamagitan din ng DTP, nagiging mas madali at mas mabilis at mas epektibo ang paggawa ng mga disenyo dahil maaaring baguhin, isaayos o i-edit ang mga elemento gamit ang computer. Nakakatulong din ito upang mapahusay ang mga presentasyon ng impormasyon, mapukaw ang mga interes ng mga mambabasa at maiparating ang mensahe sa malinaw at malikhaing paraan. Ngayon naman ay alamin natin kung kailan nagsimula ang DTP or kung paano ito nagsimula at kung sino ba ang may karapatan na gumamit o may alam na gamitin ang DTP. Noong kalagitnaan ng dekada 80, unang inilabas ang desktop publishing software. Noong una, ito ay ginagamit lamang ng mga professional sa pagpiprint dahil kailangan ng mataas na kaalaman sa disenyo at teknolohiya. Ngunit sa paglipas ng panahon, dahil sa makabagong mga teknolohiya o kaya mga internet, cloud-based tools, mas naging mas madali at abot kaya ang mga ginagamit sa paggawa ng DTP. Ngayon, kahit estudyante o guro ay kayang gumawa ng mga e-books, poster, brochures at website gamit lamang ang mga computer o mga cellphone nila. Ibig sabihin, ang DTP ay hindi lamang eksklusibo sa mga professional. Ngayon, ito ay para na sa lahat na gustong lumikha ng magaganda at malikhaing publikasyon. Narito ang mga halimbawa or ilan sa mga halimbawa ng DTP softwares or applications. Una ay ang Microsoft Office Publishers, pangalawa ay Adobe InDesign, ang pangatlo ay ang Adobe FrameMaker, ang pang-apat ay Adobe PageMaker, at yung iba pa na narito ay ilan sa mga halimbawa ng DTP softwares or application. Ibig sabihin ay isa ito na nakakatulong upang makalimbag ng isang gawain na nais na ilimbag ng isang manunulat. Sa pamamagitan ng DTP or desktop publishing, maaari tayong makagawa ng iba't ibang material gaya ng newspapers o pahayagan, magazines or brochures, posters. Maaari din tayong makagawa ng posters sa pamamagitan ng sa tulong ng DTP or mga flyers, catalogs. Isa din ito na magiging makakabuo tayo sa pamamagitan ng DTP. Sa books, e-books, or PDF, or web pages, yun ang mga halimbawa na maaring
makagawa tayo ng isang sulatin sa pamamagitan or sa tulong ng DTP. Ibig sabihin, napakalawak ng gamit ng DTP, mula sa mga simpleng dokumento hanggang sa mga digital publication. Ngayon naman ay alamin natin ang layunin ng DTP. Una ay ang grafikong disenyo or graphic design. Dito nililikha ang kabuuang disenyo at layout ng mga teksto at larawan upang maging kaaya-ayang tignan. Layunin itong makaakit ang mambabasa at maipahayag ng malinaw ang mensahe. Pangalawa naman ay ang disenyo ng pahina or page layout design. Sa bahagi ito, inaayos ang pagkakalagay ng mga larawan, teksto at iba pang mga elemento para maging balanse at maayos ang itsura ng pahina. Ang ikatlo naman ay ang printing o pagpaprint. Ito naman ang paghahanda ng material para sa maimprinta o maipakita sa digital tulad ng mga ebook or online publication. Sa kabuuan, layunin ng DTP na pagsamahin ang ganda at kaayusan upang makalikha ng professional at epektibong publication. Sa paggawa ng collaborative desktop publishing, mahalagang sundin ang mga ilang simulain o prinsipyo upang maging maayos at matagumpay ang proyekto. Una ay ang kooperasyon. Dapat ay may pagtutulungan at pagkakaisa ang bawat kasapi sa grupo upang maganda ang resulta. Pangalawa ay ang pagkakapareho. Kailangang pareho ang estilo, font, layout sa bawat pahina upang maging professional ang itsura. Ang pangatlo naman ay ang kalinawan. Siguraduhin madaling maintindihan ang mensahe at hindi magulo ang disenyo. Ikaapat ay kailangan may kagandahan. Pumili ng kaakit-akit ngunit simple at maayos na disenyo. Ikalima naman ay may katumpakan. Tiyaking tama at wasto ang lahat ng impormasyong inilalagay mo sa iyong ginawa. Ika-anim naman ay etika. Iwasan ang plagiarism at igalang ang pinagmulan ng datos na kinuha mo. Sa pagsunod ng mga prinsipyong ito, nagiging maayos at maganda at kapani-paniwala ang isang collaborative DTP project na iyong ginawa ng iyong mga kagrupo. Ngayon naman ay alamin natin ang mga alintuntunin ng DTP. Dapat tandaan kapag gumagawa tayo ng collaborative DTP project, una ay magplano tayo bilang isang grupo. Pangalawa ay magtalaga ng tungkulin tulad ng editor, writer, kung sino ang designer, kung sino ang researcher. Ang pangatlo naman ay gumamit ng iisang DTP software. Pang-apat naman ay sumunod sa napagkasunduang layout at format. Ang panglima naman ay maging bukas sa puna at suhesyon. Ang pang-anim ay gumamit ng cloud-based tools para sa sabayang pag-e-edit. Ngayon naman ay alamin natin ang mga dapat tandaan sa paggawa kapag tayo ay gagawa ng collaborative desktop publishing. Una ay ayusin muna ang nilalaman bago ang disenyo. Pangalawa ay panatilihin ang pagkakaisa ng tema. Ang pangatlo naman ay iwasan ang sobrang kulay o font. 2 hanggang 3 lang, sapat na. Pang-apat ay gumamit ng malinaw na larawan. Pang-lima ay suriin muna bago ipasa o ilathala. Pang-anim ay maglaan ng oras para sa proofreading or final checking. At iyan po ang buod ng aking ulat tungkol sa collaborative desktop publishing. Sana po ay may natutunan kayo tungkol sa tamang paggamit ng DTP software at kung paano ito nakakatulong sa paggawa ng magaganda at professional na materyales. Maraming salamat po at sa huli ay ako po si Michelle J. Watten.